Kung ikaw yung humiram, huwag ka na lang kasi magmaang-maangan. Huwag ka na lang mag-promise na, o sige, bukas makalawa bibigay ko. Ayoko kasi yung word ng utang. Parang iba yung hiram kasi sa utang eh. Ayokong naririnig yung word na, uy, pautang naman. Pera lang yan, di natin pag-aawayan yung pera. Yes, totoo, hindi nyo dapat pag-awayan. But, if you create something na pwedeng pag-awayan, maaring maging issue. Magkaibigan tayo, ayaw ko masira yung pagkakaibigan natin. Kaya True. hindi ko may bibigay yan. Naging Yun naman. matulungin naman akong kaibigan, tinulungan ko kayo mag-set up ng restaurant and all. And tapos ganito na lang, inutangan mo ka, you don't care to pay. You know who you are. We're having a good time, super vibes, feeling alright. Good times, we just like to party. We're having a good time, super vibes, feeling alright. Good times, we just like to party. How money shapes our relationships. Now, let's talk about paano nga ba naapektuhan ng pagkakaibigan, relasyon bilang mag-asawa kapag napag-uusapan na ang pera. O minsan nga ayaw pag-usapan eh. Anong masasabi ninyo? Kadalasan, di ba, ayaw pag-usapan yung pera kasi nahihiya. Ay, kaya baka pag pinag-usapan namin yung pera, sabihin mo akong pera. Pero this is one thing na kailangan pag-usapan bago pa kayo mag-asawa kasi maaaring iba yung spending habits. Kunyari, para sa magiging asawa mo, okay lang sa kanyang bumili ng mga expensive items. Unahin niya yung mga hobby niya. O gusto kong motor, gusto ko ng boat, gusto ko ng ganito. Vote. Parang yun ang inuuna Sabi niya. naman yung Bago, Napakayaman naman. Eh, Boat yate. agad. kunyari, may yate siya, ganyan, may speedboat siya. Yun ang gusto niya. Parang uunahin niya yun bago yung family. Tapos halimbawa ikaw naman, gusto mong mag-ipon muna. Or, kasi depende rin sa priorities eh. Meron naman na, hindi, mas iipunin ko to para sa pagkain. Yung asawa namin, hindi, bumili tayo ng mga magagandang bag, magagandang damit. Kasi the clothes and the stuff will speak about us. Di ba may mga taong ganun? Oo. Buti na nga lang, hindi tayo naging gano'n. Hindi, well, ayaw natin sa hindi. Oo. Dapat na pag-uusapan yan. Hindi kasi yung sinasabi ni Mama, yung kunyari, yung mga lalaki na gustong unahin yung hobby boat. nila, yung mga boat nyo, yung mga motor ninyo, parang dapat siguro hindi ka na muna nag-asawa. Asawa. Yun Diba? na nga Kasi eh. kung ganyan ka noon, bago ka ikasal, dapat nung kinasal ka, magbabago yung priorities mo. Diba? Kumbaga, Kung can Wala afford naman. naman. Kung can afford naman. I think you should still fix your priorities. Unahin mo muna. Tas kung sige, kung kaya mo naman talaga, marami kang pera, saka mo bilhin yung Pag sobra. yate mo, yung mansion mo. Siyempre, unahin mo muna yung asawa mo, yung Pag- Hindi, mga... pero Pamilya mo merong muna. families who think na ang decision ko is not to buy a house. It's better to just rent. Kasi wala tayong problema sa house maintenance. O, kapag naluma na, lipat tayo sa ibang bahay. Hindi ko priority bumili ng bahay. Pero kay wife, priority niya yung bahay. Ang priority ni guy, magsisave ako para sa mga tuition ng mga anak natin. Sa future natin, rent lang tayo, hindi tayo bibili. Pero si wife, insecure siya na wala silang sariling bahay. Paano yun? Diyan nag-ano naman. talaga yung Oo. Pinag-uusapan talaga. Pinag-uusapan. Diyan talaga dapat Pag mag-usap. pinag-usapan nyo paplanuhin nyo yan ngayon. Like example, dapat next year, dapat nakalipat na tayo sa bahay talaga natin. Kumbaga, set ganun. goals. 2 years from now, kailangan meron na rin tayong sariling bahay dahil lumalaki na yung mga bata, mga ganon. Or try nyo muna. Sige, try natin yung plano mo, yung gusto mo, mag-rent muna tayo. Will this work? Diba? Para makita nyo kung mag-work ba yung plano ni Guy kesa dun sa plano ni Girl. O pag hindi nag-work, o sige, try naman natin yung plano ko. Diba? Yung gusto ko. Oh, kasi minsan buying a house right away is a big expense. Kung nag-uumpisa pa lang naman kayo, parang it's also wise to just rent muna and then eventually, Maging practical. mag-ipon kayo hanggang makabili na kayo ng bahay. Or maybe you'll never buy a house because you're planning something else na in the future, pag tapos na mag-aaral yung mga bata, we will retire. Yes, magre-retire tayo sa abroad. Diba? So, kailangan yung goals ninyo i-set ninyo together and magkatugma kayo. Yes. Diba? Align dapat. Kailangan ba, halimbawa sa mag-asawa, kasi diba sa Pilipinas kadalasan, even the Bible says, the man shall provide for the woman. Totoo pa ba yun sa mga panahon ngayon? Na it's just the man who will provide. Anong say ninyo mga lalaki? Sa akin, oo naman. Oo. Siyempre, yun ang priority mo buhayin yung pamilya mo. But, yun na nga, there are times, kunyari, with sa amin ni Tin, nung nagpakasal kami, so nabuntis siya.
after 3 months, di ba? Nabuntis siya with Andrea. Mm. So, hindi siya nagsusoap nun. Ako yung nagtatrabaho that time sa TV5. Mm. Tapos, nung time naman na natapos ako sa TV5, nawalan ako ng work, siya naman yung nag-work. And Mhm. hindi Salitan. naman, salitan, hindi ko naman inisip na parang nakakapangliit na siya yung nagtatrabaho pa. Oo. Kasi ito sa mutual Mutual. decision between us na ayaw namin magsabay kaming magtrabaho. Kasi gusto namin may parent May na mali- naiiwan maiiwan sa sa bahay. Yes. sa mga Kasi bata. nga, halimbawa, ang style nga ninyo is hands-on kayo, di ba? You Oo, take care of so- the kids, so dapat may maiiwan. So parang we had an understanding na okay, tapos na yung mga show ko sa TV5, Ikaw naman. siya naman yung may gagawin ngayon or siya yung may commercial, mga ganyan-ganyan. So, siya na muna. Pero it doesn't mean naman na yung lalaki, wala namang I-stop ginagawa na, sa wala namang ginagawa sa bahay kasi nag-aalaga ka, Yeah. naglilinis ka. That's Mhm. still work. Kumbaga, Yes. you're still Oo. providing. You're providing Providing. time, you're providing your effort, your strength, your wisdom sa mga bata. Hindi lang naman pera eh. Hindi, tsaka hindi naman nakakaliit yun. Di ba na-discuss na nga natin yun na the man doesn't always have to wear the pants in the house. Oo. Parang it's a teamwork. Di ba? Ikaw, Mark, sa tingin mo ba lalaki lang dapat or ma-appreciate mo rin na tutulong din si Danica? Sa atin kasi dito sa Pilipinas, hindi ko alam pero more on yung talaga yung guy yung nagtatrabaho para sa family. Yun ang And- expected. Yes. Parang ako din, nung narinig ko yung kay Oyo naman, yung sinasabi niyang like example na kunwari walang offer sa kanya, walang trabaho, tas nagkaroon din ng opportunity yung girl, bakit mo pipigilan? Bakit mong, hindi, dito ka lang, ako dapat yun mag-work. Oo. Oo. Bakit mo pipigilan? Kung maganda naman yung offer, sige, habang nandiyan ka, yung time na hindi ko naibigay sa mga bata at dahil nag-work ako rin naman yung mag-aasikaso kanila, hindi naman ibig sabihin nun na isang taon, Pabaya dalawang ka taon, na, pabaya ka na, or oo. yung girl na lang talagang Mm. magtatrabaho. Kasi dito sa atin, kahit ayaw mo ano gusto mo man, kung yung girl yung nagtatrabaho, tsaka yung boy yun nasa bahay, may masasabi yung mga kaibigan mo or yung mga family. neighbors, O yung mga Mm. bakit yung girl yung nagtatrabaho, ba't hindi yung lalaki? Pero May- hindi may mga dapat. ganun, Like, for dapat- example, in your case, kung halimbawa na-injure ka, wala kang choice. Di mo naman sinasadyang ma-injure ka, hindi ka makapaglaro. Yes. So, ma-appreciate mo din kung makakatulong si Danica, di ba? I think medyo nagiging modern na din naman yung pananaw ng mga tao na kung kunwari, if the wife has an opportunity, like ito nga, pinag-usapan natin, huwag mo pigilan as long as both naman yung obligation yung dalawa sa family niyo, nagagampanan nyo. Oo. As long as di kayo nasisira. Kasi yun nga, we're talking about how money shapes relationships, di ba? Kasi in Relationships, other yeah. families naman, nag-work yun na iwanan nila yung mga bata sa mga yaya, sa mga kasambahay. It works for them. But kunyari, yung sa iba, ayaw talaga nila. Gusto isa lang. Pero for some families naman, dalawa kasi nag-iipon, mga ganito. May kailangan anahin, di ba? Nag-iipon for a house. Yeah. So okay lang. Pero as long as sa akin, yun na nga, dapat magampanan nyo yung role nyo as husband and wife. Yung hindi kayo nasisira ng dahil sa pera. Kasi maraming Yeah. nasisira. Tsaka eh. nang dahil sa trabaho. Oo, nang dahil sa pera. Nag-usap ba kayo, Tin, na nung ikakasal na kayo ni Oyo, did you talk about it na, o ikaw, hindi ka na pwede magtrabaho, Tin, ha? Wala bang ganon? Wala pong ganon. Pero napag-usapan ninyo na hands-on kayo, na hindi kayo magde-depend sa yun maids, talaga yung gusto na namin. hands-on kayo sa kids ninyo and family. Yes. At Napag-usapan saka, ninyo napag-usapan namin at napag-usapan rin namin na kasi before getting married, na umattend kami ng mga ano tawag doon, marriage, ano yun? Marriage seminar. Seminars. So, napag-usapan namin na prep din talaga kami. It helped. Tsaka, yun na nga, napag-usapan namin na hindi po pwedeng maging issue ang pera sa kahit na anong situation. Yes. Yeah. Kasi it should be a tool eh. Money is a tool. Hindi Money is a yan- tool. It's not the end all and be all. Mhm. I think nagiging issue ang pera kung hindi nagiging open ang dalawang tao sa isa't isa. Halimbawa, may secret account si Mrs. or may secret account si Mr. Or not only sa sa mag-asawa. We're Or talking secret about loan. money in general. May secret loan. Ayun, kunwari, ito, Utang, hindi sinabi sa asawa. Masama yung loob niya kasi yung nanay niya, parang siya yung naging breadwinner. Yung nanay niya,
na lulong sa online sugal. So parang ngayon, ang sama-sama ng loob niya kasi parang eto na nga nagtatrabaho ako tapos ganun. Hindi sinabi. Sinabi nung too late na. So yun yung sinasabi na it shapes your relationship. So meaning, parang wala na, hindi naman sa hindi niya mahal, Walang pero trust. parang nawalan siya ng Ng- gana. Oo. Ganun din kunwari sa mag-asawa, di ba? Kunwari, parang hindi kayo naging open sa isa't isa, may na-discover ka, o gumasos na lang. Nagiging ano pa ng paghihiwalayan. So, if maganda mapag-usapan nyo, like what you said, Mhm. nagsisimula pa lang, constant yung agreement na ito lang muna tayo tapos next year ito, tapos ito. Parang ito na muna pag-iipunan Mm. natin, o tuition fee muna. O rent muna tayo, saka na tayo magbabahay, ganito, ganyan. O isang kotse na lang muna. Pag dumami yung mga bata, saka tayo bibili ng van. Yeah, mga tas ganon. same din sa pamilya. Kasi minsan, kunwari si tatay, spinoy yung anak. Binuhos kunwari dun sa anak. Nung umalis na yung anak sa bahay, wala nang natira sa retirement nila. May case din na nangyayaring ganun. Kumbaga masyadong focus sa mga Sa anak, mga bata. bigay ng bigay Oo. sa kids. Nung tapos na mag-aral yung mga bata at wala na-realize nila wala silang ipon. Wala silang naipon. Yun. Ang nangyari, instead na sila yung nagsama in the end, Naghiwalay. pa. Mhm. So it really does. Even if you say, pera lang yan, di natin pag-aawayan yung pera. Mhm. Yes, totoo, hindi nyo dapat pag-awayan. But if you create something na pwedeng pag-awayan, maaring maging issue. Oo. Or minsan, kunyari, yung tatay yung nagsispend. Kunyari, ikaw, Mark, let's say, nagbigay ka ng grocery money kay Danica. Tapos, let's say, parang ang dami naman binili ni Danica na hindi naman necessary. Naiinis ka ba? Hindi rin. Kunyari, para bang, teka, ito lang naman ang budget. Ba't ang dami mong binili? Hindi rin naman, basta about sa pagkain, okay ako doon. Dahil mas okay na yun sa pagkain kaysa sa mga sugal. Kung halimbawa nag-shopping siya ng bonggang-bongga. Kung deserve niya naman para sa kanya yung why not? Deserve mo ba? Yun ang tanong, deserve mo ba? Basta ano ba? Hindi, kasi di the ba- next time, basta naka-budget siya. Kasi may alam ako mag-asawa, di ba? I mean, mayaman sila. So, may credit card si Mrs., di ba? Binibigyan siya ng credit card ng asawa niya. Pero every time, ano na naman to? Ba't ang dami namang gastos dito sa credit card? Saan ka na naman nag-shopping? Kailangan ba to, ha? O yan, away na yan. Kailangan ba ganito karaming gastos mo? So maganda yung may Pangilang tiwala sapatos na kayo to? sa amin. May tiwala kayo sa amin. Pagdating sa mga expense. Pag yung budget na binigay mo at sumobra, gastos niya na yun. Di ba? Pag Gastos halimbawa ba, sasabihin mo kay Tin, Tin, ito lang ang budget, ha? Kunyari lang, 100,000. Pag sumobra ka dyan, bahala ka na. Bahala Basta ka ito na. lang bibigay ko. Yan lang kaya ko. Hindi kasi ganun Hindi yung kami- setup. Oo, kasi namin. Anong Mali. setup ninyo? Ako yung nagsasabi sa joke lang. Ito lang yung budget mo. We share what I share earn whatever. and kung ano yung earn niya. Pero wala kang Pero cut-off na- we tell each other, kunyari yung mga gusto naming bilhin. Yung mga wants. Oo, kunyari yung mga medyo pricey, kunyari bike na mahal. Tsaka hindi namin motor. binibili kung walang agreement. Oo. Pero Sige na, hindi go yung, na. hindi yung kung kunyari So, ako ibig yung sabihin, bago ka nagtrabaho, bumili ng sweldo sa motor, akin nagpaalam to. ka muna kay Tin? Of course. Oo naman, pinag-usapan Of course. namin. Ba't ka naman Proud naman ako. Ikaw, Ako pa nga yung bakit nagsasabi ikaw sa ka kanya na go na, bumili ka na. If I know, Hindi, gusto mo yung nagpaalam motor ako, para Hindi sa nakaangkas motor. ka. Syempre. Kotse. Basta ganun ka. Hindi. Anong pili? Ito hindi nagpapaalam. Pero hindi Ito, sa mga bumili ng big motor, walang expenses. paalam. Bumibili Hindi. ng mga chopper. Chopper? As in, Chopper ng... helicopter? Hindi chopper ng pagkain. pagluto. Para naman sa inyo yun eh. Oo. Ay, pero parang Yung mga ganun, okay lang. nabubudol ng mga ano. Ang hindi ko minsan nasasabi sa kanya kasi dati, nung Chili mango. kung may mga pera ako, yung mga lot na binibili ko. Mhm. Ang dami mo kang i-invest ng lupa, di ba? So, kasi ako, pag may extra pera ako, nakatabi naman yung budget sa kanila, para sa akin, gusto kong bumili ng mga lot. Minsan, Invest. mag-invest parang, may lupa ka pala, may binili ka pala ng lupa dito, mga ganun Naging din. issue yun Naging issue sa amin. Kasi hindi mo sinabi. Yeah. Hindi niya nasabi Kasi ako, agad. Pinag-aralan ko din naman kasi, kumikita naman ako doon kahit papano. Kasi pag binili ko dati, pag pinapatagal ko, pag binenta ko, yung tubo naman, Oh, mas mataas na. kinuha ko sa kanya, tsaka pinagbili, ibibili ulit namin sa Iba. isang Ibang lupa ulit. property. Tapos yun yung kukunin namin yung tubo. Yes, pero ito nga yung catch. Meron siyang dalawa na hindi na-disclose sa akin.
So, syempre, nung Mark, bakit? Pero may, ano yan, hindi. Meron ka bang ititira doon sa... Hindi, mahal. Charot. Yung mga titulo naman nasa bahay. nasa bahay lahat Nasa bahay eh. naman. So, syempre, every year, di ba, yung minsan nakakalimutan natin yung, kailangan nyo na magbayad ng Amilyar. amilyar, ganun. So, sabi ko, teka lang, bayad mo ba to? Baka mamaya, although newly ano naman yon. So, parang sinabi ko, hindi ba, hindi mo nasabi, sino bang magbabayad nung Amilyar. ako din naman nagre-remind. So, Mm. nag-i-issue. Tapos, sabi niya, hindi, yan yung dun sa isang kapitbahay kasi, ang story, supposedly sinanla. Umutan sa Tama? akin. Oo. Tapos, hindi na yata nila ko. bayaran. Mm. So, he decided na, sige, bilihin na lang. Parang ganon. So, ako naman sabi ko, small or big things, you have to tell. You have to say it. You have to disclose You have it. to disclose Communicate. it. Kasi kung may something din na emergency, wala naman din ibang tutulong sa'yo kung di asawa mo. Kayong dalawa lang din. So, apologize naman siya. Parang, siguro naisip niya, matutuwa ako dun sa Hindi, tsaka minsan, di ba? Parang Investment. baka Oo, mamaya. investment. Like example yun sa Baguio, bumili ako ng lupa sa Pinewoods. Talagang, kumbaga, dream house ko. Tapos sabi ko sa kanya, surprise ko kay Danica. Danica. Ito Nalaman niya na bago mo sinabi. Hindi, nabili ko na Ah. Nabili ko na. Tapos, packet kami ng Baguio nila mama, sa aming mga bata. Itong si mama ko naman, hindi mo naman alam, matanda na, madaldal din. Siya yung nakapagsabi na, pupunta ba natin yung, iwan ko, Pupunta ba natin yung lupa nyo sa Baguio, gumano siya kay... So, Sinabi niya sa akin. Kasi, ang bala ko kasi doon, ma, Surprise. papagawaan ko siya ng glass house. Naks. Wow. Grabe naman. Glass. Nasa na. Di kitang-kita lahat ng ginagawa niya sa glass. Tingnan mo. Ayan. May naisip ka naman. Siya talaga yung nag-uumpisa eh. Grabe yung mga imahinasyon. May naisip ka Lagi naman. ko na mabas na hindi naman ako Ikaw kasi dirty-minded. nag-uumpisa. Wait! Tingnan mo lang yung Kabash-bash action mo kasi. sabi mo, ano yun? Glass house? Kitang-kita lang. Ginagawa mo. Kitang-kitang nagluluto ka. Kitang-kitang nako. naliligo Tapos ka. itatry niyang ikutin. So, ang ending, Wala naman akong minimin na masama. Okay. ang Kasi kahit ending. ako, hindi rin ako approve sa bag na see-through eh. Kasi kitang-kita yung laman. Sige na, napunta na sa Okay. babae yung pinag-uusapan. So, ano nangyari sa glass house nga? Hindi, na yung glass house na. Hindi, Hindi. hindi naman ako nagalit. Parang Kasi na-annoy lang ako. Wait, so yung glass house nga nakita lahat ng ginagawa. O sige. Hindi, Tapos, Yun na yun. Tapos pinuntahan Pinuntahan, namin. oo. Nung tinuro ko sa kanya, nagustuhan naman niya yung place. And then, sinabi ko sa kanya na, kasi, surprise ko sana to, na balang araw, pag natayo na yung bahay, kunwari may irerenta yung bahay, tapos yun na pala yun. Pero alam naman ng ano, alam ng, nasira yung surprise. pero alam ng mga bata. O di sana umacting ka na lang. Mark! Ay, glass house. Hindi, wala. Hindi, parang, alam mo, okay siguro mag-surprise sa ibang bagay, pero yung ganun, parang nakakatakot, parang it's too big eh. Di ba yung, dapat alam mo din, kung kunwari may emergency, hindi niya mapuntahan yung site kung saan pinapagawa. O di dapat alam mo din, parang, Corny mo naman ako. I love big surprises. ganun. Make it big. I want big surprises. Hindi naman ako na ano lang ako, na ba't mo sinabi? Parang, yung So ganun. ayan, so nakita na natin kailangan open tayo, kailangan i-disclose lahat ng mga properties na binibili, kailangan magkasundo tayo sa mga plano natin, anong priorities natin, anong pag-iipunan Yeah. natin, anong goal natin in the future. Okay. Kasi di ba nag-iiba-iba rin eh. In the beginning, itong goal mo. After how many years, iba na naman yung goal mo. Di ba? Pag halimbawa ba may umuutang sa'yo, Mark, pinapaalam mo pa kay Danica? Na magpapautang ako. Minsan oo, minsan hindi. Depende rin kasi sa sitwasyon minsan eh. Pero hindi ako nagpapautang eh. Hindi, dati. Yun pala. Hindi, dati. Sobrang grabe. Hindi, ako kasi, syempre yung mga pinapautangan ko naman yun, Tribo mo. kumbaga tsaka para sa kinabukasan din naman nila eh. Ang pangit lang doon kasi minsan is pag pinautang mo na, Tapos nilustay. minsan hindi mo alam na yung paalam nila, hindi pala nila doon. Gagamitin. Gagamitin. Sa iba. So yun, hindi, sabi ko, hindi ka na makakaulit sa akin. Oo. Kahit ano pa, na
may nagpaalam sa akin na mag-ibang bansa para mapaghanap buhay, ganun. Mag-OFW yung kapatid ko. Tutulungan ko yan, tulong. tutulungan ko yan. Mapa-passport man yan sa mga ticket nila. And then, parang hindi ko alam na hindi pala siya natuloy or hindi pala niya ginawa. Tapos At hindi binalik. Or hindi man Correct. lang Hindi na binalik. binayaran. Hindi. Parang Hindi ganun. So binalik. sa akin, Hanggang ngayon, hindi kanya binayaran. sa akin okay na yun. Hindi Ang ko naman, supal! hindi sa akin naman at hindi, yun, nung time ulit na manghihiram ka, ay no. Hindi na. No, hindi na. Iba na, iba. Ayoko na. Pero may realization yun kasi tingnan mo, may time din na yan di niya sinabi. Kapag kayo, nagtago kayo sa spouse nyo ng ganyan, sorry pero hindi na bibless. Yeah. May pagkakataong nagawa ko rin kay Mark yan. Meron kaming business before. Alam nyo naman yon, di ba? Tapos yung partner namin, Hindi mo sinabing may business ka? no, may business kami. Okay. O, And yung partner namin said they needed extra funds. Oh. Di ba? Nagbigay ka without telling Mark. Nagbigay ako without No. telling Mark. Bakit hindi mo sinabi? Kasi parang na-pressure ako dahil parang 13-month pay daw yun. Oo. That was like for the employees. And parang yung naano ko yung, di ba sabi, huwag ka magde-decide ng emotional ka. Especially sa pera. Dapat pag-isipan mo, pag-usapan nyo. So inisip ko, sige, kukunin ko yung funds dun sa hindi yung usual na panggastos namin. So nung sinita niya ako, bakit mo naman ginawan yun? Sinumbatan ko siya na parang, hindi ko naman ginalaw yung supposedly Funds natin eh. natin, Oo, joint parang ito account. yung parang may tinabi ako na whatever. Naalala mo yun, di ba? Parang pera niya yata yun. Something like that. Tapos, ang ending, boom, pandemic 2020. Walay, hanggang Hindi ka ngayon. nabayaran. Oh, di parang, Another masyupal! hindi, ang point doon, ang fault ko, hindi ko dinisclose sa asawa ko. So parang, hindi na bless. Hindi na bless. So if you do these things, Sama. kala nyo maliit lang, hindi rin nabibless eh. Yun naman. So at least lesson learned siya. Lesson learned din ako. Nag-apologize siya kung ano yung dati, yun nga yung may napautang na tao na hindi naman ginamit. Ganun din ako na parang, so simula nun, every time like there's something, sinasabi ko na rin na, oh ito, ganito, ito yung money, ganun. Ngayon, ang gusto ko pag-usapan, sa kaibigan naman. Okay. Yan. Oo. Diba? Marami ring nasisira. Meron na bang kaibigan na nilayuan mo dahil inutangan ka at hindi ka binayaran? Ganun din, hindi naman nagpapautang eh. Hindi, meron din. Hindi, pero hindi. Not Iba yung yung... titigang din. ha? Hindi, Meron hindi, din. hindi utang-utang eh. Kasi parang... Ako palang grabe. Hindi, Ang hindi. dami ko ng friends na humiram na never nagbayad. Hindi, may mga... Hoy, kung may mga nanonood humihiram kayo, kasi. panahon na magbayad kayo, ha? Nag-iisa na lang ako sa buhay ko. Hindi, may mga humihiram kasi. Ang ingay naman ito. Oo nga. Magtatanong tapos hey ka na. Hey, Magtatanong. Sabi ko, pre, Pay. Sabi niya, pay. pay. Okay. Grabe talaga to. o sige, o tapos, Hindi, may mga humihiram. Kaya lang, parang minsan kami ni Tin, magpapahiram kami pero hindi na namin ini-expect na Babayaran. babayaran nila. So Tulong. parang minsan sasabihin din namin, hindi sige, tulong na lang namin. Ginagano na namin kasi para at least mawala lang din yung burden na shucks, expectations oo. na magbayaran. Kasi ka na. minsan alam mo doon na- namang hindi Oo, doon magbabayad. nasisira eh. Pero ayoko kasi yung word ng utang. Alam mo yun, parang iba yung hiram kasi sa utang eh. So, lagi kong sinasabi yun, ayokong naririnig yung word na, uy, pautang naman. Mas gugustuhin ko na yung pahiram naman. Kasi kung kunyari, humiram siya, minsan nababago pa yung puso namin ni Tina. Hindi, sige, bless na lang natin. Wag mo nang iibalik, di ba? Wag mo nang ibalik, tulong na lang namin paano sa'yo. kung halimbawa millions yung inutang sa'yo? Hindi, pagka ganon, yun na nga, may experience din kami na ganyan, na medyo malaki yung hiniram sa amin. Nagbabayad naman, kaya lang biglang nagka-problema sila. Sila naman yung na-short din yun ang yung... sabi nila. Yun yung na-short din yung funds. Oh. Diba? So, So, Hindi na rin nabayaran. Hindi na rin nagbabayad. Kilala ko kasi ba yan? wala ka naman Hindi ko magagawa. alam actually kung na-meet Diba? mo siya. Mas makakabuti ba yun, ma? Yung example, kunwari, kaibigan mo. Kasi ako, meron akong napagsabihan sa kaibigan ko na nung umiram ng malaki, sabi ko, Tol, magkaibigan tayo, ayaw ko masira yung pagkakaibigan natin. Kaya True. hindi ko maibibigay yan. Kaya Kahit hindi baka kita siyang- papautangin. baka- Yeah.
sorry pero tutulong na lang ako, pero hindi ko ipapautang yung ganyang kahalagang amount na halaga. gusto Kasi mo. sa Yung totoo buong lang, amount. hindi rin na lang naman ako. talaga, Tutulong na lang ako, parang ganun. Kasi, yung mga nangungutang, hindi rin nagbabayad. Yeah. True. It's biblical nasa Bible yan na once nagpautang ka or nagpairam ka ng money, don't expect na it Oo, will na return. Hindi, pero babalik sana sa'yo. ginawa ko yung Hanapin sinabi natin ni yun Mark. sa Bible. Nasa Kilala Pero mo Bible. yan, sana Danica, magbayad diba? yung mga... Yeah. I have a friend. Kilala mo yan. Parang naging friends ko sila magkakapatid. Tapos umutang yung isang kapatid ng close kong friend Okay. ng millions ang inutang sa akin. Grabe ka naman kasi millions mo. Hindi. Kasi that was in dollars. But anyway, kasi parang naawa naman ako, ang dami niyang anak, ganyan-ganyan, kulang siya ng tuition fee, etc., etc. Tapos parang nalugi yung restaurant nila. Alam mo, sa katagalan ng panahon, never ako binayaran, never tinanggap yung mga calls ko, text messages ko. Parang sabi ko, sa loob-loob ko lang, naging mabuti naman akong kaibigan. Mhm. Naging Yun naman. matulungin naman akong kaibigan. Yun naman. Tinulungan ko kayo mag-set up ng restaurant and all. And tapos ganito na lang, inutangan mo ka, you don't care to pay. Yeah. So, nung namatay na nga si Tito Diggy, sabi ko, baka nang pwedeng sumingil kasi kailangan ko na rin ng pera kasi nag-iisa naman ako. Ang tagal na nun, parang 15 years na yung utang mo. Yeah. Grabe. wow. Baka naman you can pay na. That was like 20 years ago, 15 years ago. Wala, dead ma to the earth. Kaya sabi ko, sana sinabi ko yung sinabi ni Mark na tutulong na lang ako pero hindi ko magbibigay yung amount na yun. Yeah. Kasi ang nangyari, nasira yung friendship. Correct. I don't wanna Yun ang see her masakit either. dun eh. Mm. Ayoko na siyang makita Yeah. kasi ang sakit sa loob ko. Tumira pa yung anak niya sa kondo ko na nga akong magbabayad but never paid a single centavo. Alam mo yun yung... You know who you are. Alam mo, nakakalungkot yan na years and years of friendship na talagang matibay na kayo, Mhm. nasira lang sa isang Nang dahil ganon. pera. yan. Ako Dahil sa naman, pera. ang advice ko, I'm sure meron sa inyong nakaranas nito, maaari ikaw yung nagpautang, tumulong, or kung ikaw yung humiram, huwag ka na lang kasi magmaang-maangan. Yeah. Huwag ka na lang mag-promise na, o sige, bukas makalawa bibigay Yeah. ko. Oo. Sabihin Ako, mo yung totoo. Mas ma-appreciate ko pa, sabihin mo, friend, wala Sorry. lang talaga ako Oo, ngayon. Wala lang talaga. Pero bigyan mo ako ng kahit nga magbayad ka, kunwari pa, 20 Yeah, pesos, Oo. ma-appreciate yun nung Totoo. Yung effort. nagpautang sa'yo Mm. kasi nakikita na hindi mo tatakasan, hindi yung sin zone. Dead ma. Tapos nagpo-post ka, Promise. bakasyon grande ka. Ah. Correct. Ayaw magbayad, tapos biglang, wow, may bagong balur. Hashtag blessed ka. Mm-mm. Di ba parang, ang That's- sakit eh. Alam mo, yun yung nangyari din kay Mark na may isang tao na nagsabi na magbabayad. Doon siya ngit-ngit na parang, just don't promise. Okay lang naman kung talagang hirap na Okay, hirap ka. Deserve mo na makulong. Yun, totoo Kasi yun. hindi ka nagbayad. Gra- Kasi, Sana mapanood mo bayad to, ka. deserve mo makulong. hindi, ito pa. Yung kunyari magbabayad, pero BP22. Ayan. Tumatalo ng check, talbog galore. Tapa. Hindi, tsaka Trampoline. Hindi, tsaka alam mo, mami, parang, imagine mo ha, napakadaling, sabi ko nga ang dali naman, like sa'yo, ang dali naman kausap ni mami. Mm-mm. Si mami, konting, lambingin mo lang yan Deans, baka pwede naman, kasi this is my real situation. Oo. Mm. Bakit kasi Sabihin umakting? mo na lang ang totoo. Si Ay, Mark din. maging honest eh. Yeah. Sobrang awain. Oo. Ba't di nyo na lang sabihin yung totoo dun sa Mm-mm. hiniraman ninyo? Di, Rather tapos yung than- magpautang, siya pa yung nagre-remind. Yeah, Correct. naman. Imbis na ikaw yung Ikaw monthly yung, na, yeah. teka lang. Dapat ikaw Sorry, yung lumaban. sorry, hindi Oo pa, nga oo. pala. Hindi, tsaka rather than, yung sinira mo, yung imagine mo yung friendship na So, doon nakikita na walang value. Walang Mm-mm. value sa tao talaga. Yung Mukhang pasama. pera. nakakalungkot na ang daming wawang lalim nawasak na pagkakaibigan. Dahil sa Dyan. pera. Tin, meron ka na bang na-experience na, kunyari ang trato sa'yo, ay, si Tin, malaki ang kita niyan. So parang, ine-expect ng mga friends mo, ikaw lagi mag-blow out kasi ikaw yung mas nakakataas sa kanila. Iilan lang naman yung mga friends ko. Kailangan ko. Pero oo. Di ba Yeah. nakakasama din ang loob if every time you go out, ikaw yung taya? Wala Kaya- man lang nag-o-offer na, ay, can I share the bill? Mm. Kaya nga Parang- ako since I'm very upfront, sinasabi ko talaga, KKB tayo ha. Sinasabi ko talaga. yeah, Pag may kasi nagaya. naranasan ko na alam ko na Ay, Tin, labas tayo, KKB ah. KKB hindi ako ganon. Sinasabi ko Eh, paano talaga. kung KKB, tas biglang, nawala yung wallet ko. Sabihin mo rin, Yeah. uy, O sige, iwan ka dito sa restaurant. Nahihirap yung mga sitwasyon. Sige, iwan ka dito sa restaurant ha.
Sabihin mo rin, uy, nawala rin yung Oo. wallet ko ngayon lang Hindi, pero sana nga kasi mabago yung gano'n. Na Oo. parang hindi naman porket alam mo na May yung pera isang yung kaibigan tao. mo yung sobrang yaman, yung ine-expect mo na siya na lang palagi. Pero ako naman, parang sometimes kasi sa point of view ko rin, kunyari you go out with yung mga dati mong friends, tapos talagang malaki na yung naging agwat, bumongga ko sa buhay, ang dami mong blessings. Pero yung mga friends mo, naiwan pa rin sa kung nasan sila before. Parang sa akin, burden din na i-expect ko silang mag-share kasi parang nakakahiya, parang I'm earning more, sa akin ganito lang to. Sa kanila, kung mag-share sila, parang ganito to. Parang, hayaan mo na. Diba? So parang ako na lang magkukusa, no, I'll get the bill. Pero, kahit man lang pabalat bunga na, can we share? Kahit na acting lang, kaya lang, siguro baka takot sila, baka i-call ko, no? Sabihin ko, Echos. Can we share? Tapos, sige. Tapos biglang, ay, wala pala ako. Ang bayad. But then, I mean, totoo yun Sometimes, di ba, parang, pag ikaw naman yung palaging nagbabayad o ikaw ang nakakataas pagdating sa pera, di ba? Don't people tend to give you more respect? Parang, ay, VIP to. Kahit halimbawa sa concert, o bakit kung bumili ka ng ticket sa concert, di ba, binili mo yung 25,000, VIP ka. Eh bakit? Pareho naman yung pagkatao mo kaysa sa nanonood dun sa Yeah. malayo Yeah, yun Nagkataon na mas exactly. mahal yung ticket na That's binili the sad mo. reality na Sad reality. Pero nandito why tayo does sa mundo. society do that? Na kapag mas mapera, VIP ka. Doon ka. Actually, it's not the Pero society. ikaw mahina lang Sa mundo kita mo, na doon ka natin. sa labas. Because we're in a fallen world Mm-mm. 'Di ba? Sabi nga sa Bible, 'di ba, you cannot serve two masters. Masters at You cannot a serve time. both God and money. It's either you will hate the other or love the other. Alam mo yung minsan nakakalungkot, yung, kunwari, nasa store ka, bumibili ka, doon mo makita yung pagka-genuine ng isang tao, Mm-mm. yung sales clerk. Kunwari, kahit di ka niya kilala, sobrang niyang matulungin. Sige ma'am, anong gusto niyo? Anong gusto niyo? Yun na nga. Pero meron ka din na kakasalamuha na biglang bumait dahil nakilala ka. Yun na nga. Ay, si ma'am, ano pala Yeah. to? Tapos biglang, ay, ma'am, tapos parang, kung di mo ako nakilala, Pangit nakakatulong ang ugali mo. nga. Pangit ang ugali mo. Oo, kasi meron ako na ano sa cashier, parang kaganon yung mukha niya, tapos parang, siguro, asin ni ate. Parang ganon. Tapos di siya Baka naman ang palaya yung breakfast. Hindi, tapos parang nung bumulong sa kanya yung katabi niya, ay si ano, biglang bumait. Parang sa akong kakalungkot. Experience Ako pag ko may rin. mga nakakasalumuha akong ganyan, sinasabi ko talaga, smile ka naman. Ate, Tsaka, smile naman. Bakit ka bumait? Dahil Pampasaya ng araw. Ibig sabihin, hindi ka totoong mabait. Oo. Pero ako naman kahapon, kabaliktaran. Bumibili ako dun ng meat para sa ating lunch. Tapos biglang yung girl, hindi naman siya tiga dun sa ano na yun. Kumbaga ibang brand yung binibenta niya. Tapos sabi niya, ay, si Dina Bonnevie, nanonood po ako ng HOD. Sabi ko, wala bang tindera dito sa brand na to? Ganyan. Sige ma'am, silbihan na lang kita. So, linagyan niya sa supot. Sabi ng mga kasama niya, hala ka, susumbong ka kay sir. Kasi hindi niya brand. Yeah. Kumbaga, yung binibili ko, ibang brand, hindi yung brand nila. Hala ka, isusumbong kita. Bakit? Sasabihin ko naman kay sir, si Miss Dina Bonnevie yung sinerve ko. Sabi ko, ay naku, wag mo silang pakinggan, nagmamagandang loob ka. Thank you, thank you. Tapos nung nakita nila na na-appreciate ko yung kindness ng girl, lahat sila, sige Miss D, manonood kami ng House of D. Sabi ko, sometimes out of nowhere, kahit na nung una hindi pa niya alam na ako, parang, pero nung sabi niya, ay si Miss Dina, ay sige, tutulungan kita. Pero then inisip ko, kung hindi kaya ako si Dina Bonnevie, tutulungan niya ako. Baka Na hindi niya baka naman yung, hindi naman yun yung brand niya. Pero nagmagandang loob, Oo. di ba? So, thankful naman ako. Yeah. na Yun ganun. nga, pero parang sana yung mga tao, tinitreat nila ng equally ang bawat isa. Yes. Halimbawa, subukan mo makipagsiksikan sa grocery. Kunyari, bumibili ka, quarter chicken, please, leg quarters nga ng chicken. Tapos may kasunod kang nakasupot lang yung dala. Pero ikaw naka-branded bag ka. Hindi siya pinapansin. Sabihin ko, Miss, parang nauna po siya sa akin. No? Kanina pa siya nag-aano. Ganun nga. Yun Di ba nga may yung tendency mali. yung mga tao na nobody ka naman. Itong papansinin ko kasi wala ka namang salapi. Yun nga yung That's mali. true. Diba? Hindi magandang asal. Parang lahat tayo may karapatang mabuhay sa mundo. Lahat tayo may karapatang mag-ipon at kumita ng malaking pera. Huwag naman nating mamaliitin yung mas nakakaliit sa atin. Kasi, alam mo, money is not the end all and be all. It's a tool. Pero kapag ginamit mo to gain power, ginamit mo to gain respect, Yeah. ginamit mo to gain prestige,
Masama. Dun sumasama. Mhm. May isa pang nangyayari naman. Talking about how money shapes relationships, di ba? Minsan nasisira din yung pagsasama pag kunwari, nung high na high yung tao, lakas niya kumita, nandiyan kayo. Yay! Talagang Ah. rooting for that person, todo Oo, support. Todo support. Nung nawala na siya at di Wala na siya na rin. ganun kaano, Wala na rin sila. Dead ka na. Lalo na rin sila. Di ba? So, Totoo. nangyayari At saka, din yun eh. May mga naririnig ako yung sinabi nila kunyari dati walang pera. Tapos nung nagkaroon ng pera, yumabang na daw. Mm. Ang totoo nun, dati nang mayabang yung tao na yun. Nireveal lang ng Na-reveal lang. pera. Yes. Diba? Good point. Mayabang na talaga siya kahit nung heart wala mo pa lang siyang pera. talaga. Nung nagkaroon ng pera, na-reveal. Na-reveal yung Na tunay na ugali. mayabang siya talaga Yeah. noon pa man. Hindi yung Oo. dumami lang yung pera, yumabang. Hindi, dati ka nang mayabang. Mhm. Pero di ba sinasabi nila, Di ba? money reveals who your true friends are. Yes. Mm. Di ba kahit nasa politics, nakita ko na yan. I mean, nung nasa posisyon pa si Divin, daming kasi nagbibigay siya ng pera, ganyan, papalibing, paanak, pa ganyan. Aba, nung natalo na, biglang wala na. Wala nang friends. Sasabihin ka pa, hoy, asan na yung pambili namin ng gamot? Ganyan, sa loob ko lang, bakit? Bumoto ko ba? Grabe. Diba? Kaya nga sabi, pera, minsan parang pera na lang. No, pera na lang. Parang Nakakalungkot yung focus. Nakakalungkot. Dahil, Pera Nakakalungkot. yung focus. Kasi parang ang nagiging tendency sa mga tao dito ngayon sa mundo, lalo na ngayon sobrang nakikita mo na pag wala kang pera, parang yun yung status symbol mo eh. Yeah. Yun talaga. Babalik ko naman. Grabe Yan naman yung ang kotse tanong mo, ko. yung mga damit mo, Yeah. lahat. Money Yan is naman ang king. tanong ko Yan sa'yo. ngayon. Yan naman ang tanong ko sa inyo, sa Yutin, halimbawa. Why do you think naging ganun ang society? Na kapag may pera, mas VIP ka, mas mataas ang respeto sa'yo, mas grabing asikaso sa'yo pag may pera ka. we're all sinners. Halimbawa, pumasok ka sa parlor, ay, ito yung big spender sa parlor. Madam! Bag pa lang. Papakulot ba kayo? Patina ba? Pero pag halimbawa may pumasok na nakabasket lang, papansinin ba ni Jules yun? Dahil mabait si Jules. Dahil mabait si Jules, papansinin mo. Oh. Pero Yeah. di ba minsan, mafe-feel mo yan sa parlor, may pumasok, nakachinelas, hindi siya masyadong pinansin. Pero no, pumasok si Madam with all the gingging, Madam! Grabe. Totoo naman. Hindi, pero alam mo sa Bakit totoo. nga? Makikita Bakit nga mo naging yung- ganon? Why? Kasi ito, Nakasanayan. hindi, ito medyo maging biblical tayo. Kasi yun naman yung nakalagay sa salita ng Diyos Bakit naging ganun? Dahil kay Satanas Oo. Imagine mo, si Jesucristo, Diyos siya. Mm. Di ba? God natin yan, si Jesus. Pumunta siya dito sa mundo, nagkatawang tao. Yes. Pero paano siya pumasok dito? As a As a Carpenter. humble. Karpentero, anak ng Oo. karpentero, anak ng simpleng tao. Mm. Pero Diyos siya. Pero Yeah. bakit hindi niya pinakita na dumating ako na stallion ng grabe kabayo? ako. Correct. Oo. Oo. Dumating nga siya, nakadangki lang Yeah. Tapos kaya nga ang Catholics, di ba, nagpapalaspas Mm. Yes. Pwede naman yung magagarbong bulaklak o kung Yeah. ano man. Pero hindi, palaspas kung ano yung pinakamura, Simple. Kaya nga, pinakasimple. so bakit hindi yun ang Kasi nga, pinularo ng tao? dahil nga kay Satanas, si Satanas, he converts everything, tinitwist niya lahat. Ito yung kay God. Gusto niya simple lang. Babalik ta rin Humble, ngayon oo. ng demonyo. Mm. Kailangan mapera ka. Kailangan pag dumating ka dyan, bongga ka. Kailangan pag dumating ka dyan, astig ka, naka-Ferrari ka. I mean, there's nothing wrong with Ferraris, with Rolexes, with mansions. The problem is money. It's the root of all evil. Kung yun ang ginudiyos mo, Yeah. 'di ba, na may kailangan akong makamit, may kailangan akong tas focus ka na lang sa Yeah. pera. And Doon parang nagiging- nagiging parameter kasi for success. Yun, kaya nagiging Para bang ganun kung marami kang Yeah. pera, Oo. you're successful. Ako naman, I believe, Nawawala ng respeto dun sa mga marami tao. kang pera, pero kung yung family mo ay hindi buo, then you're not successful. Mm. You're not successful. Hindi lang siya basehan ng success. Alam mo, like, agree ako dun sa sinabi ni Oyo na hindi masama. O, gusto mo magka-Ferrari, Yeah. gusto mo magka-mansion. Money is not bad. Pero if it controls you already, Yun. nawawala na yung identity mo. Or if you use it to create power, to create respect, Yes. to create Kumbaga kunyari, prestige, sige, to naka-Ferrari create, yung tao. Nandun yung identity niya na, ay, hindi ako makakalabas pag hindi ako naka-Ferrari. Ay, pag di ko suot yung Rolex ko, kailangan suot ko bago nila ako makita. Kasi may ganun na yun. Parang nagiging identity mo na. Tapos, parang hindi mo kayang lumabas Wala na. yun. Kunyari,
medyo naghirap ka, kailangan mo ibenta yung Ferrari mo, tas mag-Honda ka na lang muna. Well, nothing against car brands, di ba? Pero kunyari, murang brand Downgrade ka na ka. muna. Oo. Di ba? Nag-downgrade ka. Tapos parang nahihiya ka na lumabas, nagtago ka, ibig sabihin, It Yun na. doesn't identify you. Oo, kasi naging lahat pera naman na ng yung kotse, lahat naman identity yan mo. umaandar eh. Mm. yun na nga. I mean, the same car will bring you to your destination. Mhm. The same clothes will bring you to wherever you want na hindi ka naman nakahubad. Kaya lang kumbaga naging standard ng tao na, wow, kapag branded, social, di ba? Ay, local lang yung sinusuot niya, hobby lang yan. Hindi yan, whatever branded clothes. Pero, yun nga parang ginagawang standard. Kapag yung money ginawang standard to make your identity or to put you up there, yun ang nagiging mali. Yun ang mali. Kasi it's a tool. Mhm. Money buys education, money can buy comfort, money can buy pleasure, Food. but it cannot build a home. Maybe it can build a house, but it cannot build a home. It can feed your children, but it cannot feed values. It cannot build values in a family. It cannot build love. So isipin din natin, saan ba natin linalagay ang value natin? How do we see money? Is money the end all and be all? Is it the measure of success? Is it the measure of being loved? Hindi ako binibigyan ng gifts ng asawa ko, hindi ako mahal. Or bibilin mo yung pagmamahal ng mga Yes. kaibigan mo. Oo. True, bibilin mo yung pagmamahal ng mga kaibigan mo. Riregaluhin mo. I saw Bumibili this. ng boto. Yeah. Yan. Bumibili ng boto dyan. Mga, ereta. Gigil na naman po Hindi siya. tayo pwede sa politiko kasi pag naging politiko tayo, marami tayong papanatan. Tagigil eh. Ako hindi ako pwede kasi masyado akong diretso. Diyos Marami nilang ang mga pera. kaawa. Yun lang naman yun eh. Hindi, tsaka meron silang status symbol na Sabi ko nga, baliktad di ba? If you're a great leader, you have to learn how to serve. Kaya ka nga tinawag na public servant. Servant, correct. Ikaw ang magsisilbi sa tao, hindi ang Pero tao why do you magsisilbi think- sa'yo. Pero why do you Oo. think ako may difference ng politician sa public servant. Ang public servant, nagsisilbi. Nagbibigay ng kabuhayan sa mga tao. Gumagawa ng paraan para maiangat ang kabuhayan ng mga constituents niya. Mhm. Pero ang politician will keep his constituents poor. Why? Kasi para mabili niya ang boto nila. Pero pag nagkapera na tong mga tao na to, hindi na niya mabibili ang boto niyan. Kaya kailangan mahirap pa rin sila para mabili ko yung boto niya. Ang selfish. Kaya po walang umaangat sa Pilipinas Oo. kasi most politicians buy the votes and you know who you are. Ay, Alam mo baka na. You know who mabasa. you are. You know, alam mo kung sino ka na hindi ka nagsisilbi, na ginagamit mo yung posisyon mo para lalo ka magpayaman, hindi lang lalo magpayaman, magnakaw pa sa bayan. To the Oo. point na sinira mo na yung pangalan ng pamilya mo, sinira mo na yung reputasyon ninyo dahil lang sa pagkagahaman mo sa pera. Parang kailan matitigil ang greed ng tao sa pera? Is it the end all and be all to destroy your relationship with your parents, your children, your spouse dahil lang sa pera? Imbes na mag-serve ka, mas gusto mong manatiling mahirap para mabili mo yung boto lang. Sa susunod na eleksyon, Dina Bonnevie po for senator. Ayan. Grabe. Yun Never! pala Yun I will pala. never. Oh, but anyway, so na-prove natin that it does shape relationships. Yeah. Diba? Kailangan talaga, maayos talaga. Mhm. Maging maayos talaga lahat. Kaya lang ang hirap sa totoo. Mahirap pero kaya naman. Siguro it Dapat should start. maging lang din tayo sa, hindi lang naman yung mga may pera di ba? Hindi lang din naman yung mga walang pera. Kailangan lang mas maging sensitive ka siguro sa tao. Yeah. Di ba? Na, It should start in the home. Kung True. maaga pa lang, napag-uusapan nyo na yung How do you transparent. start kayo sa that in your pera. home? How do you teach your children about money? Hindi, syempre umpisa pa lang, i-educate mo na sila, di ba? Paano ba kumita ng pera? Paano ba yung magpasalamat sa Diyos? What's one Through thing that your money. dad kept telling you about money? My dad used to tell me, what do you think of me? I pick money from trees. So parang bago ka gumastos, i-differentiate mo, do I need it or do I want it?
I want it, but I don't need it. So, pag hindi mo need, wag mong bilhin. Ikaw, Dapat paanong education mo sa mga bata about Ganon money? din, sinasabi ko sa kanila na, okay, we're here now, we are providing for your needs. Pero at one point, ikaw ang magbubuhay din sa family mo. Hindi pwedeng hindi ka marunong. Hindi ka pwedeng hindi ka marunong mag-budget. Same din kay Kayla. Yung kung ano yung mga linya mo, yun naman din yung sinasabi namin sa Yung mga kanila. linya ko, inuulit mo. Oo. Ikaw, Tin, paano mo in-educate Same yung lang, mga ma. bata Same about lang, money? ma. Ganun lang din. Priorities, iisipin nyo kung ano munang dapat, 'di ba? You have to save. Wala pa naman sila actually dapat bilihin. Kasi nga, Hindi, pero Baka may pa naman. kunyari they want branded clothes, will you tolerate it? no. Ako hindi. Ako nga, di nagba-branded. Ikaw pa. I'm just saying. Okay lang naman yon. Okay lang naman mag-branded. Pero sinasabi ko nga na, bakit? Bakit gusto mo? Diba? You have to also ask yourself bakit nga ba? Diba? Check mo din yung sarili mo. Tips about money from Mark and Oyo? Money tips. Ano ba to? Pautang na lang. Huwag Hindi magpautang. naman. Pag, ano naman hindi naman ako expert pagdating sa pera. Oo. Parang, ang sa akin lang, I just learned through experience sa mga taong nag-ano rin sa akin, nag-guide, sa mga pastors na tumulong din sa amin ni Tin nung kinasal kami, bago kami ikasal na, it should not, hindi kami dapat, hindi yung buhay namin bilang mag-asawa, yung pamilya namin, hindi umiikot sa pera. Yeah. Alam mo yun, parang, yes, kung kunyari, ito lang yung meron, learn to be content, learn to be happy with learn what to you have. adjust. Yes, learn to be happy with what you have. Huwag mong ikumpara yung sarili mo sa ibang tao. Kasi may ibang tao na talagang pagpanganak pa lang, sobrang yaman na eh. May mga tao naman na ang hirap, tapos biglang nung pagtanda, doon naman biglang Doon yumaman. sobrang yaman. Meron namang sobrang yaman nung paglaki, nung pagtanda, Bumaba. sobrang hirap naman. Iba-iba yung takbo ng buhay di ba? Parang si Colonel Sanders, di ba? KFC. Kailan siya yumaman? Nung mga 50s na yata siya, di ba? May mga nakikita ang post na ganun eh. So, sa akin, don't compare yourself to others. Alam mo yun, kung yung kaibigan mo, sobrang yaman, yun yung ingatan mo. Huwag mong ikumpara sarili mo, huwag ka mainggit. Oo. Maging kontento lang tayo. For as long as you have enough to fulfill your needs. At diba? lagi ko naman sinasabi sa mga bata na, kunyari may gusto sila, tapos medyo mahal, di ba? Sasabihin ko na, ngayon mo lang gusto yan. Kasi it looks nice, pero pagsasawaan mo din. Diba? So, isipin mo rin na maigi. Diba? Na baka mamaya yung laruan na yan, ngayon mo lang gusto kasi nga, ang ganda, bago, ganito, ang ganda nung itsura, ang ganda nung kulay, pero pagsasawaan mo din eh. Diba? So, huwag nilang sinasabi lang ginudiyos namin ang sa kanila, pera. hindi ito yung time para bilhin yan, diba? Hindi naman namin sinasabi na, uy, wala tayong pera, uy, ganito. Hindi ganun, kasi hindi rin naman maganda yung diba? Sinasabi lang namin na it's not Practical. it's not practical, yet hindi yan time. time. Hindi naman depriving them. Mark, Hindi you were naman. saying, Hindi naman. Sa akin wag lang nilang talaga ginudiyos ang pera. Kasi lahat naman ng tao kailangan ng pera eh. Yes, we all need money. Lahat tayo kasi nandyan yung pangkain natin, Pang-aral, basic pang-aral, needs. and then also nandyan din yung laking bagay pera sa atin dahil pag meron ka niyan, makakabili ka, makakapasyal ka. Pero yun minsan kasi, kumbaga, pag ginos mo na kasi yung pera minsan, may nakatatapakan ka na rin kasing tao na hindi mo alam. at may mga nagagawa ka na parang hindi dapat sana. Yes. And then, example ko lang kunwari ako mayaman ako, may pera ako. Pag duman ako sa one way, bakit yung pulis pa yung mahihiyang huliin ako? Iyahatid ka pa, mga ganun bagay. Uy, number 8 ang plaka. Parang, Uy, number 6. bakit hindi ko nire-respeto yung batas nyo? Oo. Dahil may rami akong pera Bakit ko kayo? Sino ka ba? Yes. Oo. Di ba? Yun yung sinasabi kong ginudyos. Di ba meron pang, kilala mo ba kung sino ako? ginudyos yung pera, di ba? Maraming ganun eh. Why, bakit dito sa Pilipinas, sorry to say, bakit yung mga dayo pa yung mayayabang sa atin? Ibansa natin to. Oo. Nakikita mo, inaapi yung mga Pilipino. Inaapi dahil ba pulis lang siya or nagtatrabaho lang siya sa mga ganyan, Bakit Pero hindi kapag tayo... puti, di Diyos nila. Bakit nandun yung respeto natin sa katulad na nandun yung respeto
natin sa isang taong mataas dahil lang ba mapera siya. Eh, pag namatay din yan, sa lupa din ang bagsak Yes. niyan. Tayo, di ba? Pantay-pantay din tayo. Hindi rin natin madadala yung pera Mm. sa balang araw. Hindi ko alam bakit yung mga mayayaman pa minsan yung mga, sila pa yung mga gumagawa ng masasama Mga sa mga illegal, mahirap. para palalong yumaman and nakakatapak na sila sa mga mahihirap. Hindi naman nila Greed alam na, naman. hindi naman nila madadala yung pera sa hukay nila balang araw. Kasi una nag-uumpisa sa gusto, Tas na yung abuso gusto na. nagiging abuso, Ah. yung abuso nagiging ganid. Money is a tool, it's not the end all and be all of things. We need money to eat, to be able to put food on the table, to give us shelter, to buy us clothes. Pero kapag ginamit natin to para mas makataas tayo sa kapwa natin o para mabili natin yung batas at makalabag tayo sa batas dahil lang may pera tayo. Kapag ginagamit natin to para makapag-api tayo o makapangliit, hindi po tama. Mm. Because with money comes a lot of responsibility. Mm. Kapag marami kang pera, ini-expect din ni God because of the blessings He gave you that you will bless others Mhm. with what you have. Yes. Money is a blessing, so you should use it in the right way. Bless others. And also, pag sobra rin ang pera mo, it comes with a price. Sakit ng ulo, pressure. How will I keep myself rich? How will I stay rich? How will I keep my company afloat? Ang dami ko ng pag-aari. Paano kung ma-maintain ito? Paano kung unti-unti na akong nalulugi, di ba? It comes with a price. Minsan may mga nasisira ang ulo o nalululong sa mga masasamang bisyo dahil lang hindi na nila alam kung saan nila ilalagay ang pera. Dinalagay sa sugal, dinalagay sa pambababae, dinalagay sa masasamang bisyo, sa droga, or minsan nagtayo pa ng sariling shabu factory or cocaine factory. Maraming ganun. Yeah. Maraming ganun dito sa Pilipinas. Mm. And sana po mawala na yung mga taong ganun at ma-realize ninyo na blines kayo ni God para For a makapaggawa kayo ng Mm. kabutihan for a Yeah. reason, but not to, cheat people and make them feel low. So use money as a tool, but don't use it to create havoc or to create problems or to take advantage of other people. Be thankful if you have money, and if you have enough, still be thankful that you're blessed. Thank you for joining us today. Yan ang ating Money Matters for today. We'll see you next week.